Ang Pagadian City na matatagpuan sa Zamboanga del Sur ay dating tahanan ng katutubong Subani. Ang mga sinaunang nanirahan sa lugar, sa kabila ng pagiging liblib, hindi ito lubusang napasok ng mga Kastila, ngunit naging bahagi ng kolonyal na pagalugad ng mga Amerikano o Amerikano sa Mindanao. Noong 1937, opisyal itong naitatag bilang bayan ng dinaluhan ng mga migrante mula sa Luzon at Visayas ang nagdala ng sari-saring kultura at kabuhayan. Matapos maging lungsod noong 1969, lumawak Pagadian bilang pangunahing sentro ng komersyo sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula hanggang sa Pagadian, 80 miles northwest of Cotabato, lies on the Gulf of Morro and took the full force of the tidal waves. When our camera team flew over the town 4 days after the disaster, virtually every street was still under water or beneath thick layers of mud. Too, the smaller coastal villages had suffered terribly. Many of the traditional dwellings, wooden houses raised on stilts, had been reduced to little more than matchwood. Troops sifting the wreckage for bodies wore masks to keep out the stench of corpses. This baby was the youngest child of Marthiel Del Monte. She was only 8 months old and one of 3 children Mr. Del Monte lost in the deluge. Her father led her pathetic funeral procession across the rubble-strewn area that had once been their village. Noong tinamaan ng matinding tsunami ang Pagadian City noong 1976, ang lungsod ay naharap na matinding pinsala na nag-iwan ng maraming pamilya na nawalan ng tirahan at kabuhayan. Gayunpaman, sa kabila ng trahedya, ay pinakita ng mga mamamayan ang kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. Sa ilalim ng kanilang paniniwala sa pagbangon at kalubang makabuo muli, nagtipon ang mga lokal na pamahalaan, mga simbahan, organisasyon at mga pamilya para magtulungan sa pagsasaayos ng kanilang komunidad. Malubod na pagbati sa inyong mga kaibigan. Sa araw na ito, ating paglalakayin ang ating mga isip sa isang lugar na may napakalalim na kahulugan para sa mamayan ng Pagadian City. Ang Unity Park sa Dao, isang lugar kung saan sisilayan ang pagkakaisa ng tatlong pangunahing grupo ng kultura ng lungsod, ang Bungat, Muslim at Kristiyano. Sa pagpasok pa lamang sa Unity Park, masasalubong agad ang isang monumento na nagbibigay-bugay sa diwa ng pagkakaisa. Ang monumentong ito ay isang mahalagang simbolo ng layunin ng mga residente ng Pagadian City na magkaroon ng kapayapaan, pagkakaunawaan at respeto sa kanilang mga pagkakaiba at paniniwala. City ay kilalang pinagpitpit sa Zamboanga Peninsula na tahanan ng mga maraming kultura at tradisyon.
1938, especially when the Christian population was growing in numbers in Pagadian, the first parish church was built and was named Santo Niño Parish at the San Jose District, Pagadian City. In 1968, the new Santo Niño Cathedral was erected, where it is presently located in the San Francisco District. The Diocese of Pagadian was created under the canonical blessing of Pope Paul VI in the year 1971. So that in 1973, the first bishop of the Diocese of Pagadian was installed in the person of the Most Reverend Jesus B. Tukib D.D. In 1984, the second bishop was installed in the person of the Most Reverend Antonio R. Tobias D.D. Si Mindanao. At bakit Mindanao ang pangalan ng haring ito? Si Sultan Sri Mindanao ay naging hari noong taong 1412 hanggang sa loob ng 1473 ng tribong Maginda at ng Mara. At dahil gusto ni Sultan Sri Mindanao ipahiwatig ang simbolo ng kanyang kaharian na kung tawagin ay tribong Maginda, ay ginawa niyang Maguindanao, at ang tribong Mara naman ay ginawa naman niyang Maranao. At noong namatay na si Sultan Sri Mindanao, ay ipinangalan niya ang kanyang kaharian sa kanyang anak na si Sharif Abu Bakar Zain, na naging sultan sa lugar ng Mindanao sa loob ng 1473 hanggang sa loob ng 1520. At alam nyo bang si Sri Mindanao ay lolo ni Sharif Ali Kabungsuan, na kung saan ito ay ang sultan ng Maguindanao na pumalit sa kanyang ama sa loob ng 1520 hanggang sa loob ng 1543. Dahil ang ama ni Sharif Ali Kabungsuan ay si Sharif Abu Bakar Zain ul Abidin, at siya din ay tito ng Sultanate of Sulu na si Sultan Sharif ul Hashim, at ang kanyang ama ay si Sultan Betatar ng Taif Arabia na kapatid ni Sharif Abu Bakar Zain ul Abidin. At ang pagkamatay ni Sharif Kabungsuan ay 5 sultan pa ang naging hari sa loob ng Mindanao bago pa naging hari si Sultan Kudarat ng Maguindanao, na alam naman natin na si Sultan Kudarat ay isang magiting bayani ng Pilipinas na lumaban sa mga dayuhang Kastila. At si Sultan Kudarat ang pumalit kay Sultan Laut Buwisan mula taon 1597 hanggang sa loob ng 1619. Ngayon, ang kaharian ng Maguindanao at Maranao ay lalong pinalakas at pinatatag ni Sultan Kudarat sa loob ng 1619 hanggang sa loob ng 1671. At usap-usapan din na ang hari na si Sultan Kudarat ay nagmula sa tribong Iranon, na kung saan may pagkapareho ang salita ng mga Iranon sa Maranao at sa Maguindanao. Ang mga Subanin ay mga unang naninirahan sa lugar ng Pagadian City at iba pang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Bilang mga katutuban ng rehiyon, ang kanilang kultura at tradisyon ay umunlad sa paligid ng mga kabundukan, ilog at baybayin na nagbibigay sa kanila ng likas na koneksyon sa kalikasan. Ang kanilang pangalan ay nagmula sa salitang Suba na ang ibig sabihin ay ilog,
kaya kilala sila bilang mga taong mula sa ilog. Bago pa man dumating ang mga kolonyal na mananakop, ang mga Subanin ay mayroon ng sariling sistema ng pamamahala at paniniwala. Ang sentral sa kanilang kultura at pamumuhay. Ang kanilang relihiyong animismo ay may malalim na respeto sa kalikasan at mga espiritu ng kalikasan. Ngunit nang dumating ang mga dayuhang impluwensya tulad ng Islam at Kristyanismo, maraming Subanin ang naapektuhan at nagkaroon ng pagbabago sa kanilang paniniwala. Sa paglipas ng panahon at pag-unlad ng Pagadian City bilang isang lungsod, ang mga Subanin ay humarap sa pang-angkop ng mga pagbabagong dala ng modernisasyon at migrasyon ng mga tao mula sa ibang bahagi ng Pilipinas. Gayunpaman, ang kanilang kultura ay nagpatuloy sa pamamagitan ng mga tradisyonal na ritual, sayaw at musika na kanilang ipinapasa sa mga bagong henerasyon. Ngayon, ang kultura ng Subanin ay muling binibigyang halaga sa Pagadian sa pamamagitan ng mga lokal na programa at selebrasyon tulad ng Subanin Festival na nagpapakita ng kanilang makulay na tradisyon at pagpalaganap ng mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan at identidad ng Subanin sa lungsod at sa buong Zamboanga Peninsula. Taon-taon, ang Unity Park ay nagiging sentro ng iba't ibang pagdiriwang mula sa mga makulay na selebrasyon ng mga kapistahan hanggang sa mga pagtitipon na naglalayang isulong ang kapayapaan. Ang mga ito ay nagbibigay pagkakataon sa bawat isa na magkaisa at ipagdiwang ang kanilang pagkakaiba sa kasiyahan at pagkakaisa.